Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. And ako po ay hihingi ng inyong like, pakishare na rin po, and mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And for our announcement, ang atin pong anti-aging soap for healthier and clearer skin. So, nakaka-lift ho yan ng ating skin, nakaka-lessen din ho yan ng mga wrinkles. So, dapat ho, meron kayong special soap na ginagamit para sa inyong face. Wag ho yung soap na ginagamit nyo sa inyong katawan. Magkaiba ho kasi ang pH. Ang pH ho ng natural na sabon, alkaline. Ang facial skin po natin, acidic. So, therefore, mawawash out po ang acidity by using a regular soap. Kailangan ho talaga specialize yung inyong sabon sa muka, no? So, isa ho yan sa pinaka-basic na pwede ninyong gawin para ho gumanda or maging presentable ho ang ating itsura. Kasi lagi yung face ho ang talagang unang hinaharap natin sa tao. So, kailangan ho medyo presentable. And for our announcement, still, extended pa rin ho ang promo natin for free check-up, free urine and sugar testing, and colon cleansing for your referral. So, wala pa rin hong bayad until now ang check-up. Kaso ho, limited lamang ho ang ating time frame for the extension. So, we do not know when mag-close. Depende ho sa demand yan. Kaya ho, magpalista na po kayo, humabol po kayo, take advantage of the promo. And yung promo package natin sa detoxification, blood cleansing, with or without vector scan, i-avail nyo po yan. Malaki ho ang diferensya kumpara ho sa normal price. And if I were you, choose the one with vector scan. Especially may mga lahi po ng cancer. So, malalaman ho natin ahead if kandidato kayo for cancer with the vector scan. Yung mga high risk for stroke and heart attack, makikita na rin ho natin ahead if barado ho ang circulation. May protocol din ho tayo dyan para ho hindi na ho matuloy yung mga accidents ho yan tulad sa stroke and heart attack. Lahi-lahi din po kasi yan. Kaya ho, kailangan ng early detection para ho early treatment din ho ang magagawa. And ayun po, high-dose vitamin C ho, ang nakapromo natin blood cleansing. So, iba ho yan kaysa yung natural na umiinom lamang kayo ng vitamin C, low dose. Kasi ho, nagkakaroon ng extra benefit ang high-dose vitamin C if it is in high-dose and injectable form. So, it should be 10,000 to 25,000 milligrams pag sinabi hong high dose. Nagkakaroon ho yan ng extra benefit like antimicrobial effect. Ibig sabihin ho, nakapapatay siya ng lahat ng mikrobyo, hindi lamang ho bacteria, kung hindi pati virus, fungus, protozoans like amoeba and parasite. And also, nagkakaroon din ho yan ng anti-cancer property. Nakakatulong ho yan ng malaki sa pag-a-address ng cancer. And ito ho ay ginagamit na rin sa US, in different states, and in the hospital. And nakatutulong din ho ito sa mga nag-undergo ng chemo and radiation because naa-alleviate ho yung mga symptoms, lumalakas po ang pasyente. So yung mga pagsusuka, yung mga paglagas ho ng buhok at panghihina ng pasyente,
hindi ho mararanasan yan ng pasyente na nag-high dose vitamin C. So malakas ho sila kahit na nag-undergo ng chemo and radiation, no? Yan ho ay high dose vitamin C pa lamang. Meron pa ho tayong ibang blood cleansing program na ginagamit like laser, ultraviolet, and ozone. So wala hong dahilan para hindi kayo gumaling. So pag hindi kayo gumaling, yun ho pagka hindi kayo nagpa-treatment. And yung mga nagpa-treatment na matitigas ho ang ulo dahil hindi tinatapos ang treatment, tapos ho babalik sa amin, malala na ho. By that time, we cannot do anything anymore. Wag po ganun. Health is wealth, so kailangan ho talagang paglaanan nyo ng budget ang health. Kasi po, pag kayo may mga sasakyan, alam nyo na may maintenance kayo for change oil every 3 months. Di ho ba pinaghahandaan nyo ng budget yan? Bakit hindi nyo ho paghandaan ng budget ang para sa health ninyo? So, every 3 months, detox and blood cleansing. Yan ho ang gawin ninyong maintenance sa katawan, ideally, tuwing ika-3 buwan. Yung iba ho kasi hindi alam na ganun pala dapat. Now, we are telling you na ganun po dapat for health prevention and para ho magkaroon ng malakas na katawan. Hindi ho wala hong health o katawan na tatagal sa wala hong paglilinis o detoxification program. Puro ligo lang ho tayo sa labas, pero yung loob ho ng ating katawan, ang dudumi na, puno na ho ng germs, yung colon, puno na ho ng mucoid plaque, yung liver ninyo and gallbladder, congested na ho sa mga stones. Hindi lamang ho nakikita natin sa labas, but nararamdaman ho natin na marami na tayong mga hindi maayos na pakiramdam. And yan ho ay dapat ina-address hanggat maaga. So magpalista na ho, humabol ho sa ating extension ng promo. So ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol ho sa pneumonia versus bronchitis. So itong dalawang ito, pwede ho kasi itong ma-interchange. And ano ho ba ang difference ng dalawang ito? Pag sinabi ho kasi pneumonia, inflammation yan ng lung tissue itself. While pag sinabi hong bronchitis, doon lamang ho sa bronchial tubes. Di ho ba ang anatomy ng ating lungs is from the trachea, papaliit ho ito, parang branches ng puno. Magiging bronchi, magiging bronchioles, hanggang ho sa air sacs na lamang, which is alveoli. Now, pagka sinabi hong pneumonia, abot po hanggang doon sa pinakamaliit, which is the alveoli. While pagka ho sinabing bronchitis, doon lamang ho sa bronchial tubes. Kadalasan ho ang maririnig natin, sasabihin, matagal na yung ubo-ubo ko kasi may bronchitis ako. Ang bronchitis ho, pagka hindi nyo ho yung ginamot, mauuwi ho yan sa pulmonya. Why? Nandoon na nga ho yung inflammation. And wala hong inflammation na walang mikrobyo. So therefore, meron ho yung bacteria or virus at pamamaga dyan ho sa bronchial tubes ninyo. Di ho ba, konting laglag na lang ho pababa, mauuwi na ho doon sa air sacs ninyo or alveoli. And ang germs ho, nagmumultiply and kumakalat yan every day. So paano hong masasabing nasa bronchitis lang kayo at hindi kayo mauuwi sa pulmonya? Pag nagmultiply ho yan at nag-advance, mismo aabot ho yan doon sa lung tissue o from the bronchial tubes. Ano ho ba ang dulo niyan? Hindi ho ba air sacs or alveoli, which is the lung tissue already. Kaya ho, dapat ginagamot din ang bronchitis. Hindi yung tatanggapin din na lang, kasi matagal na ako may bronchitis. Bronchitis ho can lead to pneumonia and you do not know when. Because kalat na kalat ho ang walking pneumonia ngayon. No? And ano ho ba yung difference between the two? Yun nga, ang pneumonia affect the lung itself. Causing inflammation ng air sacs, yung mismo hong alveoli. Ang bronchitis hindi umabot sa air sacs or alveoli, hanggang doon lang ho sa bronchial tubes. Trachea, bronchi, bronchioles, hanggang doon lang ho ang bronchitis. But ang kasunod ho ng bronchioles sa anatomy is what? Alveoli or air sacs. Papunta nga ho yun doon. No? So,
pwede ho natin i-consider na bronchitis muna bago kayo nagka-pneumonia. Kaya pag may bronchitis ho kayo, malamang mauwi ho kayo sa pulmonya. Kaya wag niyo hong sabihin na matagal na akong may bronchitis. Hindi po. Baka ho ngayon pneumonia na yung bronchitis ninyo. Tandaan niyo yung in-explain ko. Sa anatomy, kumbaga, differential ho ng kaunti. From the bronchioles, maliliit na bronchi, ang susunod ho noon, lung tissue na, which is the alveoli or air sac. Paano nyo ho lalagyan ng barrier na hanggang doon lang yung mikrobyo at swelling? Kakalat ho yun, maaabot ho noon yung alveolar and air sac. So, pag naabot ho yan, pneumonia na ho kayo. No? Symptoms ng pneumonia, high fever, chills, shortness of breath, and chest pain. Iyan ho yung symptoms ng community-acquired pneumonia. But kung walking pneumonia ho, nakuha ninyo, no symptoms at all. Or magkaroon man ho ng symptoms, very mild lang po. At hindi nyo aakalain na may pneumonia kayo. Now, ang bronchitis symptoms naman ho, involves may persistent cough, may phlegma din ho, and sometimes chest discomfort. Kaya medyo mahirap hong i-differentiate. But sabihin natin kung kahit na bronchitis lang yan, it can lead to pneumonia anytime. So, bronchitis, itis means inflammation, di ba? So, wala hong inflammation na mangyayari kung walang microorganism. There is bacteria, virus, and other germs behind that inflammation or swelling. Tandaan nyo, walang inflammation pag walang microorganism. Kahit ho anong inom nyo ng mga mucolytic na yan, ang tunaw ng plema, hindi ho mauubos yung plemang yan hanggat hindi nyo ho ina-address or pinapatay yung mikrobyo na gumagawa niyang mucus na yan. So kung yung mikrobyo ho, bacteria or virus ang in-address ninyo at pinatay ninyo, wala hong mucus production. Baliktad ho. Yung iba kasi inom lang ho ng mucolytic without addressing the root cause. Ay wala hong katapasan na production ng phlegm yan pagka ganun, no? Ayan ho, sa cause, of course, pneumonia is caused by bacteria, virus, or pwede rin hong fungus. While bronchitis is often caused by viruses and smaller percentage daw to bacteria. But ibig sabihin ho, may mikrobyo pa rin. Kaya minsan kasi hindi binibigyan ng antibiotics ang bronchitis dahilan sa inflammation lang daw ho ng bronchus, no, o bronchi. Ang mali po yun, mauuwi ho kayo sa pulmonya niyan. Pneumonia ho, of course, can be more severe, especially sa mga vulnerable population. Pagka community-acquired pneumonia ho, talaga, it will require hospitalization. But even walking pneumonia din ho, no, kala nyo mild lang. Problema ho dyan, they often come to the doctor and to the hospital when it is already too late. Because there is no symptoms sa walking pneumonia or kung magkaroon man yan ng symptoms, very mild, hindi ho nagpapagamot ang pasyente kasi hindi naman alam na siya ay may pneumonia. So, nangyayari ho, very late stage na ho yan. May difficulty of breathing na ho by the time na makarating yan sa hospital and for intubation na. Kung iisipin ho, community-acquired pneumonia is more severe than walking pneumonia. But mas marami ho ang nadidisgrasya sa walking pneumonia dahilan sa walang symptoms, very late na ho pag nakarating ng ospital. Usually, bagsak na ho ang oxygen and hirap na ho huminga and for intubation na ang pasyente. By the time ho kasi, it is too late already. Ang bronchitis ho, usually mas mild, kaya ho hindi rin naman masyadong ina-address ng pasyente. Dahil sanay na ho silang may cough sila, productive cough. Duration, mas prolong ho siyempre ang recovery period ng pneumonia compared sa bronchitis. And kadalasan ho ang bronchitis, ayan, usually ho it resolves within few weeks. Ayun nga ho, pag more than few weeks na po yan, months na, hindi na ho yan bronchitis. Para ho kasing ang gaan-gaan, no? Very mild ang dating pagkasasabi ng pasyente, matagal na akong may bronchitis. Kaya kumbaga, matagal na ho akong may ubo. Ayan. Tapos pag auscultate mo ho,
Ayun, puno na ng crackers ang likod, puno na ng plema, no? Ayun nga ho, naikwento ko na yata sa inyo, nung nagpagamot yung wife, kasi ho talagang may symptoms of community-acquired pneumonia, then accompanied by the husband, then umuubo ho yung productive cough, yung husband. Then I told the husband, sabi ko, sir, hindi na kita i-charge ng PF. Pakinggan ko ang likod mo, baka ikaw din ay may pneumonia. Ang sagot ho sa akin wag na po doktora, kasi matagal na ho akong may emphysema. So umasa siya na emphysema rin lang yung kanya due to prolonged smoking. Everyday ho sinasamahan niya ang wife niya for treatment sa clinic. Alam niyo, on the 10th day, naka-oxygen na ho yung lalaki. Nung pinulse oximeter ho namin, 80 plus na lang ho. Hindi ko na siya tinanggap sa clinic kasi hanggang 92 lang ang oxygenation na tinatanggap namin. Pag pumalo ho kasi yan ng 92 and below, mabilis na hong bumulusok yung oxygen na yan. Oras lang po, hindi na ho araw. So pumunta ho ng ospital, kaya lang ho yan yung time wherein kasagsagan ho ng nasa tent na lamang ho ang mga pasyente at hindi ho makadiretso sa ER dahil punong-puno ho ang ospital. Alam niyo ho, nakapila yan sa tent, hindi ho yan umabot ng emergency room. Namatay ho, nakapila ho sila sa tent sa San Juan de Dios. Kung nagpa-auscultate ho sa akin siya, di buhay pa ho sana. Kaya ho makikinig sa doktor. Kasi ho yung simpleng decision making, nagpa-auscultate sa akin o hindi ko na nga ho charge ng professional fee. Ayaw pa. O ayun ho. Kasi ang doktor marunong niyang tumingin clinically ng ubong hindi maganda at siyempre ho yung wife niya meron So talaga hong ang tendency magkahawaan sila. Kung dati emphysema lang, malamang ho ngayon may pneumonia na rin siya. So hindi ako nagkamali. Kung nagpatingin sa akin, di sana nalamang may pneumonia, di matitreat sana, buhay pa sana siya. Okay. So wag na pong natin ulitin yung mga ganyang morbid scenario, no? Ang risk factor ho sa pneumonia, siyempre yung mga older adults, young children, and yung mga individuals na weaken ang immune system. While ang bronchitis can affect all ages, wala hong pinipiling edad, kadalasan po yung associated with smoking or exposure to mga irritants. So yan ho ang kadalasang nagkaka-bronchitis. Sa complication, siyempre ho, ang pneumonia can lead to fluid in the lungs. Pwede rin ho magkaroon ng lung abscess. Of course, pinaka-end ho niyan is respiratory failure. Wala na ho ang pasyente by that time. And bronchitis complication, less severe, but also can include exacerbation of pre-existing respiratory condition. At saka yun nga ho, very, very close to pneumonia ho ang may bronchitis. Kaya ho, sa clinic, we auscultate everybody. Because hindi pa ho ina-announce sa news ang walking pneumonia yan. Kami ho, simula nung pandemic, even after pandemic, even after right now, we keep telling you every day na magpa-check up kahit na walang nararamdaman because walking pneumonia has no symptoms or kung may symptoms man ho, very, very mild. Para ho, maagapan kasi treatable naman ho yan. Kaya lang ho, maraming nadidisgrasya kasi it's too late. Late na ho. So kung maaga hong malalaman, mabubuhay pa ho ang pasyente. So we can save lives sa ginagawa ho namin. No? Very strict ho ako when it comes to pneumonia because it is deadly and fatal. Hindi naman ho maganda yung dumaan na sa kamay mo yung pasyente tapos later nabalitaan mong namatay ang pasyente sa pneumonia. O ibig sabihin, galing sa iyo yung pasyente, ba't di mo na-detect na may pneumonia ang pasyente? Dahilan sa walang symptoms, o ba't di ka nag-auscultate? So yung mga pasyente naman hong nadidisgrasya sa walking pneumonia, o ba't di kayo nagpa-check up kahit wala kayong symptoms? We keep telling you, ang walking pneumonia, wala hong symptoms, no? Ngayon pa lang ho, nadidiskubre ng ating gobyerno, matagal na po yan. So kami ho, matagal na namin alam yan. Kaya matagal na namin kayong pinaaalahan-lahanan every day. And until now,
kayo hong lahat na nakikinig at nanonood ay hindi ho natin alam sino sa inyo ang also with walking pneumonia. So for you to know, ayan ho, naka-free check-up ho kami. So wala hong dahilan para hindi kayo magpalista at magpa-check up kung kayo ho ay doubtful din sa inyong katawan. So bago ho kayo mag-consider ng kung ano-anong sakit, pag may edad na, kung hindi ho, i-rule out nyo muna na wala yung pneumonia. So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 8148. Dok, paano magpurga nang di mo nararamdaman yung worm paglabas sa anus? Okay, so nangyayari lang naman ho yung ganyan na live, yung worm. Pagka ho ang ginagamit ninyong pangpurga is yung sa butika. But sa amin po, when you undergo our protocol, yung protocol ho namin for detoxification program, so nakakatanggal ho yan ng parasites and wala hong live na lalabas sa inyo. Kasi doon pa lamang ho sa inside the body, puputok na ho yan pag tinamaan ng ating anti-parasite, no? And also pag tinamaan niya ng Rife machine namin, yung sound waves or sound energy. So ayun ho, magbablast na ho yan inside. Kaya ho sasama na lamang yan sa stool natin. Now, yung deworming agent ho kasi sa butika, hindi naman ho siya talaga pang patay ng parasite, kundi pang ano lang ho yun, pang hilo sa kanila. Para ho sila groggy, ma-expel out ho sa ating fecal matter. So kaya ho, sometimes nagiging erratic sila. And kaya nga ho, bawal magpurga sa mga loaded ng parasite. Yun yung mga batang malalaki ang tiyan. Kasi ho, pag uminom yan ng antibulate, ma-disturb ho yung mga parasite, magiging erratic po yan and they may come out sa lahat ho ng opening ng tao. Kaya ho, yung minsan, hindi ho ba may lumalabas kung saan-saan hong part ng katawan ng parasitism, which is ayun na popobia ang mga mothers, no? And ang dangerous ho yun kasi pwedeng ikamatay ho yun ng bata. Kaya usually ho kami nung nasa conventional medicine pa, we give antihistamine ho muna for 3 days like diphenhydramine para ho manghina at antukin yung parasite, para ho pag nagbigay kami ng antibulate, hindi ho mangyari yung pagiging erratic nila na lalabas ho kung saan saang opening o part ng katawan, no? But right now, hindi na ho natin kailangan yun because meron ho tayong mga natural na pang-deworm and we have our Rife machine to blast the parasite inside the body, no? So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. So, kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho if you have asymptomatic or walking pneumonia. Sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan ho ang procedure na mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Lalo na ho ngayon, tayo ho ay still on promo sa free check-up, free urine and sugar testing, free colon cleansing for your referral,
Naka-promo package pa rin ho ang ating detox plus blood cleansing with or without vector scan. And yung high dose vitamin C ho natin, ang blood cleansing na naka-promo. Ito ho ay pwede nyo nang i-prepaid and this is transferable. Pwede nyo hong ipangregalo. So, pwede nyo na hong i-prepaid, bayaran na ho ngayon para hindi na ho kayo mapagsarahan ng promo, even later nyo pa ho gagamitin. No? I-take advantage po ang extension ng ating promo kasi ho, limited time lamang po ang ating extension. So, hanggat marami hong nagte-text and call, we give consideration to you. So, para ho, hindi pa ho namin isinasara ang promo. So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyong katotohanan. Salamat po.